Subok na rin naman natin to mga bossing kasi nakakabit sa isang click. Tapos sa haba ng pinaka lining, halos same lang naman siya dito sa mga stock genuine. Take note din pala, yun yung kagandahan sa ganitong brake arm. Pwede ka magkaroon ng pre-adjustment dito or maanggulo mo agad. Tapos hilain nyo pababa. Yun. Ayun, di ba? Umiikot naman to. So pwede naman natin siyang i-adjust dito kung so magandang hapon sa inyo. Moto Arc here. Sa video ito mabilisan lang tayo dahil may dumating na pyesa si Scarlett po natin. Kabilang na po itong brake shoe na galing kay Phyto at brake arm para sa kanyang preno. So since isaan lang yung pagbaklas nito at yung paglalagay nito, ayan, pagsasabayin na po natin ngayon sa isang video dahil yung preno nitong motor natin medyo nararamdaman ko na humihina na siya. So yun, binila na natin ng pamalit na brake shoe which is itong Phyto mga bossing. Actually nag-explore ako ng iba't ibang brand ng brake shoe, pero so far yung stock genuine yung pinakamaganda. Alam naman natin yan dahil yan yung dinesign ng manufacturer, tsaka tumatagal. Ngayon naghahanap ako ng mas budget meal ng konti at yung nauna nating na-review is yung Seaworks na kinabit natin dito sa V3 ng kapatid ko. Pero since marami na sa inyo yung nakasubok na medyo mahina, kahit bago pa siya, ay naghanap tayo ng ibang brand. At itong Phyto kasi is nagamit na natin dito naman sa isa pang version 3, which is hanggang ngayon all goods pa at makapit na makapit po siya. So kung kaya naman itong brand din yung ilalagay natin kay Scarlett. So ito naman brake arm mga bossing is para dito yan. Para sa preno pa rin naman natin yan. At yung nilagay natin dati is kulay silver. Ngayon may nagpadala sa atin ng free sample, kulay pula, at since kapares naman siya ng kulay ng motor natin at dagdag detalye na rin, medyo pansinin yung dating parang GR5 mga ganun, no? So yun, salpak na natin. At since yung paglalagay nito kailangan baklasin yung mags natin, ayun, isasabay na natin siya sa paglalagay nitong ating mga brake shoe. Yan, salpak lang natin tong mga to. So yung isang factor kung bakit na pag-decidean natin na palitan yung brake shoe natin, dahil kapag pinihit natin to, medyo ano siya, malalim na. Ngayon, kapag ina-adjust naman natin to or hinihigpitan natin naman, konting adjust lang is yung gulong natin, ipit na siya mga bossing. Ayun, medyo matigas. Na-adjust ko na siya, pero dito malalim pa rin siya. Actually yun nga, pwede natin i-adjust yung tigas nito sa pamagitan dito sa adjusting nut dito. Pero para yan sa kombi. Apektuhan yung front brakes natin at mawawala na yung magandang combination ng brakes natin. Kaya naman kapag malalim na yun dito, tas hindi na maganda. Kapag halos sumagad na yung adjusting nut nyo dito, actually may indicator yan dito kaso wala dito sa aftermarket. Yun na yung sa inyo na magpalit na ng brake shoe. Actually marami na akong video about sa pagpapalit ng brake shoe, no? Maraming beses na ako napagpalit niyan. At yun, lagi kong sinasabi kapag sumagad na tong adjusting nut nyo dito or tumapat na to dito. Pero may mga times na hindi nyo na need pa abutin dyan kasi may times talaga na kahit medyo mababaw pa, sumasagad na mga bossing. Eto, dito nakakabit yung Phyto na brake shoe natin at kung makikita nyo, marami na rin yung kain. So soon, check natin yan para ma-review din natin kung all goods yung Phyto na nilagay natin last time. May video ako dyan, check nyo na lang dito. Tapos, ito yung isang Click V3 ng kapatid ko. Ito yung nilagyan natin ng Seaworks. So far, binibreak in pa natin kahit na maraming nagsasabi na hindi masyado maganda yung brake shoe. Pero so far, napag-break pa naman tayo. Observe na lang natin pa ng mga ilang araw bago natin palitan or whatsoever, no? Ayan, mababaw pa to at kita dito. So kapag nag aftermarket kayo na mga brake arm tulad nito, medyo nahihirapan din akong makita. Yun din yung cons nya. Nahihirapan din akong malaman kung pudpud na yung brake shoe since iba na yung pinaka mechanism nya dito. Iba na yung mechanism nya, hindi na siya yung medyo pantay. Also di natin alam yung dito kung ano yung basis natin. Pero yun, makikita din naman natin sa loob kung pudpud na po talaga siya mga bossing. Hindi ko natanda pero flash ko na lang dito sa screen kung kailan tayo last nagpalit. Palagay ko halos isang taon na rin yon
At tanda ko parang genuine na stock pa yung brake shoe na pinalit natin dito. Pero yun, since medyo matagal-tagal na rin yun, palagay ko putpud na rin siya. Kasi kung makikita nyo, tinikipan ko kasi kanina, ngayon naglalak na yung gulong. Pag niluwagan naman natin, mas lalong lalalim po yung ating mga lever. Ayan o, naglalak na siya. Ayan, tapos yung lever natin, ang lalim mga bossing. So hindi na ako nakapagpreno ng maayos. So ito na talaga yung time na magpalit tayo. So yun, as a process, tinanggal ko na yung canister natin. Tinry ko siya this time na hindi natanggalin yung elbow since detachable yung ating mga pipe dito sa kanyang elbow. Tapos yung swing arm, ayan na, baklas ko na. Ito siya mga bossing. Take note, naka Mokoto washer po tayo sa mga magbabalak ng ganitong klaseng swing arm. Mas okay may Mokoto na washer, stainless washer yan, para hindi maalog yung inyong mga gulong. Kasi nung walang washer yan, bagong kabit yun, pansin ko umaalog to. So kailangan nyo ng spacer na pang-ipit. So tinanggal ko na rin yung ating mga nut dito sa OEM Terhager para maangat to. Tapos matanggal yung gulong. So take note, pag tatanggalin nyo yung gulong, kailangan nyo luwagan ng todo to. Or mas okay tanggalin nyo na para mahugot nyo yung gulong. Ito, luwagan lang natin siya. So ito, bilog yung ano niya, no? Bilog yung adjusting nut niya. So kung madulas kamay nyo, magiging problema nyo dyan, mahirap i-adjust compared dun sa mga stock natin na pwede nyo gamitan ng tool. Pero ito, halos mano-mano lang. So luwagan ko lang siya. So yan, baklasado na yung adjusting nut mga bossing. Pagkakatanda ko, medyo pinwersa ko pa to nung nilagay. So kung kaya naman, ayun, lagay ko kahit mababaw pa siya, medyo malalim na yung kain sa loob. Kaya pudpud na siguro to. So yun, makikita din naman natin. Ayan, ayaw matanggal eh. Pero check natin. Yun, natanggal natin. Ayan o. Baklasado na yung adjusting nut. Baklasin lang natin to. Kung makikita nyo naman, napaka-smooth, no? Kasi nilalagyan ko lagi ng grasa. Yung dun sa may ngipin para hindi nangangalawang. So angat nyo lang yung OEM Terhager nyo kung naka-OEM kayo para makalabas siya. Ayan. Tapos mababaklas nyo na yan. Yung. Ito na yung brake shoe natin mga bossing. So far, medyo marumi na siya at palagay ko manipis na siya ng konti, no? At palagay ko stock genuine tong nilagay natin. Binili ko sa kasa, parang natatandaan ko. Tapos dito sa pinakamags natin, since CNC siya, pagkita ko sa inyo yung kain ng brake shoe natin. Check natin kung lumubog siya compared dito sa hindi kinain. Ayan, hindi naman siya napudpod. Kasi kapag lumalim to mga bossing, indikasyon yun na ayun, kahit anong bagong brake shoe yung ilagay nyo is malalim pa rin kung kinakain itong pinaka bakal na to. Kasi yan yung pinag-iipitan ng preno mga bossing. So importante din yung materyales ng brake shoe nyo is hindi sobrang tigas, kumbaga sakto lang, no, para hindi napupudpud to. Pag napudpud kasi itong pinaka mags natin, kahit anong bagong mags ilagay natin, malalim pa rin palagi kasi ito na yung napupudpod. Pero so far ito, all goods pa. Ayun, no. Ito kasi yung may dumi, ito yung walang dumi or pinagagasgasan. Ayan, anuin natin ang kuko. Hindi naman siya lumalim mga bossing. Wala naman siya yung parang may level na naupod siya, mga ganong bagay. So ikumpara natin to sa bagong brake shoe natin. Tignan natin yung kapal. Makikita din natin dun. Ayun, sa pagtanggal, pwede nyong itupi, tapos tanggal agad yan kasi spring lang naman yung kumakapit dyan. At ito, kailangan natin linisan ng mabuti yan kasi iikot lang ulit yan kapag hindi natin nilinisan. Also, itong pinakamags natin, yung loob, kailangan linisan nyo yan lagi mga bossing kapag nagbabaklas kayo ng gulong. So sa panlinis natin dito mga bossing, ayan, meron tayo dito RAC degreaser, pang tanggal ng mga alikabok, mga grasa-grasa. Mabisa to mga bossing, mabula rin. Also hindi siya parang sabon na mamumuti yung bakal, talaga matatanggal yung grasa, alikabok. At yun, pwede nyo ilagay sa pang spray. Tapos ito, detailing brush mga bossing. Ito, bago lang ako sa paggamit ng original or magandang quality ng detailing brush. At kagandahan dito, hindi siya yung bumabalik ko or kumukulot. Talagang straight lang siya. Kung ano yung tsura niya ngayon after natin maglinis, ganito pa rin siya mga bossing. Kasi yung mga una kong ginamit, parang ganito lang yung quality niya, parang conventional na kapag pinanlinis mo na, parang kukulot na. Pero ito,
straight pa rin siya mga bossing. So ito yung nagustuhan ko sa mga original na detailing brush. 3 piraso to, yung isa medyo nawawala lang, pero makakabili kayo nito set. Tapos ilalagay ko rin sa link dyan sa description yung mga ginagamit natin dito, including yung brake shoe tsaka itong mga panlinis. Malinis na to. Ito naman yung sunod natin mga bossing. Importante nalilinis niya rin tong pinakaloob. Dumi. So yun, nalinis natin parehas mga bossing. Take note dito, may nakasulat doon sa stock mags nyo na diameter limit kung gaano siya kaluwag yung pinaka-limit bago palitan yung pinaka-mags. Kasi nga ito naminipes. Pero since dito sa CNC mags natin, wala naman siyang uka. So assume natin na hindi pa naman to nababawasan or naupod. Tsaka matibay naman tong CNC mags natin eh. Tsaka yun, wag lang kayong gagamit ng mga brake shoe na sobrang tigas. Kasi imbis na brake shoe yung mapudpod, baka ito yung mapudpod yung mga mags nyo. So yun, ito yung bago natin na brake shoe galing kay Fido. At take note, kapag umorder kayo ng pang click, bit yung darating sa inyo. Kasi yung bit tsaka Honda click, same lang po ng sukat yan mga bossing. Kung kaya naman, ayun, kapag nakita nyo yung pang Honda bit, pwede rin siya sa pang Honda click. Kung di ako nagkakamali, nasa 300 to more or less mga bossing. Yung genuine kasi 500 to 600 kung di ako nagkakamali. Pero yung nilagay natin doon sa Click V3 ng kapatid natin, nasa 200 lang. Mahigit, kung kaya naman ayun sa quality. Marami nga nagsabi na hindi daw okay. Pero ito, subok na rin naman natin to mga bossing kasi nakakabit sa isang click. Medyo tumagal, tsaka maganda naman yung kapit ng preno. May libre na pala siyang spring kung kaya naman na yun, no hassle, plug and play na lang din siya mga boss. So buksan na natin siya sa packaging, all goods. Ayan nakadoble yung ano niya, pinakalalagyan, di ba? Ayan, para sa label, tas para sa brake shoe mismo. So okay goods, maganda yung quality ng label, ng packaging nila. Tapos yun, sirain na lang natin to. Yung spring niya, hindi pa siya naka-attach, so tayo na maglalagay. So bigyan ko kayo ng tips sa paglalagay ng spring kasi may iba't ibang way ng paglalagay niyan, no? Compare din natin yung luma dito sa bago, kung may difference. Ayan. Ito, ayan. Diyan nyo na makikita mga bossing. Though hindi pa sobrang nipis nito, no? May limit lang din kasi to, mga 3mm, 2mm, kung di ako nagkakamali. Pero yung basyan ko kasi yung lalim ng lever tsaka yung lakas ng preno eh. Pero ayan, medyo numipis na rin compared dito sa bago. Ayan, makapal pa yung lining. So doon sa last video natin mga bossing, may nakapagbanggit na may naglalagay ng lining sa area nila. So maswerte kayo kung ganun kasi tatanggalin lang yung lining, itong luma, tapos lalagyan ng bago at iinitin, may lining na kayo na bago. Tapos base sa kanila, okay naman yon, yung hindi ko sure, nakalimutan ko yung term, may lagay ko na lang dito. Basta yun, parang lalagyan lang ng bagong lining. Ito pa rin yung gagamitin. Pero yun, pinaka-reliable kung DIY kayo, bili na lang kayo ng bago mga bossing. Mas makapal siya, no? Mas makapal siya. Tapos dito sa Fido, kagandahan sa kanya, meron siyang mga grooves, kagandahan sa kanya. Para kahit papano, hindi nag-overheat yung ating mga preno kapag umipit siya dun sa mags po natin. Bisa observation natin, medyo manipis na talaga tong luma. Ayun, malayo na siya dito sa bago na medyo makapal-kapal pa. Ayan, tapos sa haba ng pinaka-lining, halos same lang naman siya dito sa mga stock genuine. Ayan, may iba kasi na hanggang dito lang yung lining. Ayan, pero ito mahaba, kagandahan sa kanya. Mas lapat siya dun sa mags. So yun, lagay lang natin to sa motor natin. Sa paglalagay sa kanya, ayan, itugma nyo lang yung bilog tsaka yung sapad na part. Ngayon sa paglalagay ng spring, ang magandang diskarte dito, baliktaran. Or pwede naman na nakaharap na ganyan or ganito. Ito kasi yung butas, pwede nyo siyang isuksak na ganyan, pwedeng pa ganyan, tapos pwedeng baliktaran or parehas. Nasa inyo na, basta mailagay nyo lang ng maayos mga bossing. Wala namang standard dyan kasi based sa experience ko, hindi naman ako natatanggalan ng spring or nagkakaproblema kahit anong posisyon ng spring yung
ilalagay ko. Sure nyo din na lumusot yung pinakadulo ng spring kasi matatanggal yan kapag hindi nakalusot. Ayan. Ayan. So sa case natin, all goods na. Napansin ko dito sa spring ng Phyto, medyo may kalambutan siya ng konti, no? Compare dito. Ito medyo matigas eh. Ito medyo malambot. Ayan. Pero as long as quality yung spring at hindi siya bibigay, all goods naman kung malambot or medyo matigas siya, no? Kasi hindi naman yan CVT na kailangan matigas yung spring or malambot. Ito maganda lang yung play or buka nito mga bossing. Walang problema dyan. Yun. So bago natin ilagay ito, ilalapat na lang naman natin yan mga bossing. Kabit muna natin tong bagong brake arm natin kasi kailangan nating baklasin to para mailagay itong pinaka brake arm natin kasi hugutin natin to. So para mahugot yan, kailangan natin baklasin itong bolts na to para mahugot to tapos matanggal yung brake arm. Tapos yun, palit na natin tong bago natin. Actually may video tayo na tutorial ng paglalagay nito na detalyado mga bossing. Ilagay ko na lang yung link dyan sa ilalim ng video. Yun. Ito yung bago. Actually yung silver na version nito mas makintab. Ito may guhit-guhit. Alam ko yung silver na version nito mas makintab. Ito kasi parang medyo repainted yung dating. Hindi siya masyadong CNC tignan. Tapos ito yung mga inclusions niya. Same lang naman sa kung ano yung nandito ngayon. Ito pa yung isa sa i-consider natin kapag maglalagay ng bagong brake arm is yung angulo nito. Actually yun, naituro ko sa isang video kung paano yung pag-aangulo nito. Kailangan tansyado natin para umakma siya dito sa pinaka pin na to or yung adjacent. Ayan, sundan na lang natin itong luma natin. Ayan. Just check na lang natin. Ayan. So yung difference nila mga bossing, itong isang version medyo malapad, ito manipis lang, no? Yun yung pinagkaiba nila. Yung side by side comparison, medyo mataba yung taas, ito medyo manipis ng konti. So yan, okay na siya mga bossing. Naikabit na natin yung spring, yung mga components niya, yung adjusting nut, at yun, nahigpitan na natin siya dito. So kung makikita nyo yung awang dito sa loob, hindi siya pumasok dyan. So dinulo ko na lang siya doon. Tapos sinigpitan ko to. Tapos so far, hindi naman siya magalaw, no? Since CNC alloy naman to at maganda naman yung quality ng material niya, palagay ko di naman siya agad masira. Also subok na rin natin tong isa. All goods naman, di agad nasira. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano yung mas better, kung stock or tong mga to, mas pinaka-safe pa rin yung stock mga bossing, no? Kasi mas matibay talaga yung stock compared sa mga ganitong aftermarket na brake arm. So yan, yung angulo natin dito is naka-straight siya mga bossing. So ito na lang mag-a-adjust talaga pag pepreno tayo. Ayan, iikot na yan. Pero pwede natin siyang i-pre-adjust or i-angulo na agad para nakabuka agad ng konti yung pinaka-brake shoe natin. Pero yun, okay na yung ganito. Take note din pala yung kagandahan sa ganitong brake arm. Pwede ka magkaroon ng pre-adjustment dito or maanggulo mo agad. Bigyan mo ng konting luwag or konting pwersa agad yung preno para bumuka ng konti at masimot pa niya itong pinaka-lining natin. So yun yung kagandahan sa ganitong brake arm. Kasi sa stock ng Honda Click, alam ko hindi mo magagawa na i-anggulo to kasi naka-fix lang po yung pinaka-suksukan niya dito kasi may ipin yun at hindi mo siya pwedeng i-re-angle kumbaga. Pero yun dito, pwede natin siyang ma-re-angle mga bossing. Actually naisip ko nga na pwede pa nating magamit to kapag nire-angle pa natin to. Pero since pudpud na rin, sulit na rin. Tsaka para pang matagalan na rin, ayan, bago na ilagay natin. Kasi ito, mabilis na lang din yung buhay niyan. So yun, lagay lang natin siya dito sa housing. Ayan, sa paglalagay, take note lang yung bilog dito, tapos yung sapad dito. Lagyan ko lang ng konting grasa para hindi siya na-stack up, tsaka maganda yung play. Ito, high temp naman to mga bossing. Kahit gilid-gilid lang. Also, wag nyo kakalimutan, lagyan to. Para smooth pa rin yung pagtanggal nyo ng gulong. Katulad nung ginawa natin kanina. Smooth lang yung pagtanggal natin kasi hindi siya na-stack up dito. Ito yung wag nyo kakalimutan. Ayan, ito pinaka-ipin. Ayan, tapos ipit lang natin siya. Pwede nyo munang itupi. Tapos, hilain nyo pababa. Iyon. Take note lang ha, pang bit to mga bossing ha. Bit or click. Pero yung nakasulat dito, bit. Ewan ko lang ba't di sila gumawa ng may nakasulat na click para maganda. Test ko din muna yung lever mga bossing. Check nyo kung
umaangat to or bumubuka ng maayos. Ayun, di ba? Umiikot naman to. So, pwede naman natin siyang i-adjust dito kung kailangan pa nating ikutin yan. Pero yun, luwagan muna natin kasi ilalagay pala natin yung mugs. Baka hindi magkasya. Yeah. So, ito mga bossing, take note. Ayan, malinis na rin. Itong pinakaloob ng hub natin. Malinis na yan. Natanggalan natin yung kalakalawang. Ayun, so far di naman tayo nahirapan. So balik ko lang lahat ng tinanggal natin, swing arm, tambucho, tas pakita ko sa inyo yung braking power niya kung lumakas at saka yung detalye ng brake arm natin. So yung mga bossing, all goods na tayo. Napalitan na natin yung brake shoe, tapos nailagay na natin tong bagong brake arm natin. So na-adjust na rin natin yan na hindi siya masyadong nakatodo. Tapos yun, medyo tumigas na rin tong pinaka-lever natin. So i-break in lang natin, check natin kung maganda yung kapit at saka maganda tong brake arm natin. Sa part na to, nag-adjust ulit tayo ng ating mga adjusting nut since bine-break in natin siya. So normal na kapag bago yung brake shoe tapos i-break in natin, mag-a-adjust tayo agad since kakapit pa yung ating mga brake shoe or nag-a-adjust pa. So yan, nakapag-adjust na tayo, all goods na yan. Bossing, so far all goods naman. Maganda yung kapit ng brake arm tsaka brake shoe natin, maganda yung play. Ayan, o diba, lumakas na siya ngayon at medyo may resistance na tong lever natin. Kumbaga hindi na siya masyadong magaan, medyo bumigat na. So all goods yung ginawa natin mga bossing. At yun, balitaan ko kayo sa itatagal nitong Phyto na brake shoe po natin. Same as dito, kapag nagbinaklas na po natin yung Phyto na nandito, pakita ko sa inyo yung itsura kung makapal pa. At yun, about sa brake arm po natin, lalagay ko na link kung trip nyo yung ganitong klaseng brake arm mga bossing. So yun, mas okay din, i-break in muna natin siya sa kalsada para makuha natin yung tamang adjustment, no? So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Palit ng bagong brake shoe, Phyto brand, at brake arm sa ating mga Honda Click. Bye bye!